Ang kantang My Way ni Frank Sinatra ay isa sa sinasabing nagdadala ng isang sumpa. Sinasabing sa oras na awitin mo ito sa isang kantahan o videokehan ay siguradong may masamang mangyayari sa iyo. Katulad ng nakaraang video natin na Gloomy Sunday na nailikha noong 1933 na siyang kumitil ng mahigit 200 katao sa buong mundo nung mapakinggan nila ang awiting ito. Ang My Way naman ni Frank Sinatra ay sinasabing may dahilan ng sunod-sunod na insidente ng krimen na nagaganap sa mismong bansang Pilipinas. Ang kanta nga ito ay naging kontrobersyal at laman ng balita at mga pahayagan. Hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa international news ay nakarating din ito. Dahil nga sa sunod-sunod na krimen na kumukonekta sa kantang My Way, ay mismo ang ating gobyerno na ang nag-ban na patugtugin ng awitin My Way sa kahit saang karaoke bar. Kung hahanapin mo ngayon ang kantang My Way na may explanation, dito mismo sa YouTube ay dalawang content creator lang ang makikita mong may paliwanag tungkol sa urban legend na ito. Isa dito si Kaalaman Channel at si Bulalord TV na may kani-kanilang explanation tungkol sa topic na ito. Kaya naman, nilaliman ko pa ang aking pagkasaliksik tungkol sa urban legend na ito at inalam ang koneksyon ng awiting ito sa mismong mga insidente ng krimen na nangyayari noong kasikatan ng urban legend na ito sa Pilipinas. Gaano nga ba katotoo ang kwentong ito? Totoo nga bang nagdadala ng sumpa ang awiting ito? Ano nga ba ang misteryong nakabalot sa kantang sinasabing pumapatay sa mga Pilipino? Kung nais nyong suportahan ang maliit na channel na ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga exciting at thrilling content dito sa napakaliit na channel natin. Kaya naman, grab a seat, relax, and let's start the video. Kilala ang mga Pilipino sa husay nito kumanta ng kahit anong awitin. Bukod sa magaling talaga kumanta ang mga Pilipino, ay mahilig din tayo kumanta. Isabay mo pa rito ang unang nakaimbento ng karaoke ay isa ring Pilipino na nagngangalang Roberto Del Rosario. Kalaunan ay pinasikat ng Japanese inventor na si Daisuke Inoue taong 1971. Gaya ng nabanggit ko, napakahusay kumanta ng mga Pilipino at kahit anong klaseng awitin ay kayang-kayang awitin ng mga Pinoy. Ngunit may isang specific na awitin na kinatatakutan ng lahat ng mga mang-aawit sa mga videokehan na mas pipiliin na lang na hindi kantahin ang awiting ito kaysa naman may mangyaring masama sa kanila. Ito ang nag-iisang awitin na may pamagat na My Way ni Frank Sinatra. 50 years ago, noong 1969, ang kantang My Way ay isa sa mga greatest records ng singer na si Frank Sinatra. Critics claim na ang kantang ito ay isa sa Sinatra's best vocally and creatively song. Ang awiting ito ay sinulat ng sikat na singer at songwriter na si Paul Anka at ang awiting ngang ito ay nakarating na rin sa Pilipinas. Mula nga nang makarating ang awiting ito sa Pilipinas ay humigit kumulang 12 na ang mga namatay dahil sa nasabing awitin. Nagsimula ang insidente ng mga krimen na kumukonek sa awiting ito noong 2002 hanggang 2014. 2007, isang 29 years old na lalaki na nakatira sa San Mateo, Rizal ang walang awang binaril ng isang security guard noong inawit ang kantang My Way ni Frank Sinatra. Ayon sa security guard na siyang bumaril ay narindi siya sa pag-awit ng lalaking ito na tila ayaw magpaawat sa pagkanta ng My Way na wala sa tono. Bumunot ito ng caliber pistol at walang awang binaril ang lalaking ito. 2008, isang lalaki na mula naman sa Mindanao ang pinatay dahil sa away sa videokehan nang maglagay siya ng napakaraming kanta sa videoke. At dahil nga dito ay halos magdamag na siyang kumakanta dahil na rin sa kanyang kalasingan. At dahil nga dito, isang lalaki ang naglabas ng patalim at walang awang pinaslang ang nasabing lalaki. Ayon sa mga nakasaksi ay mismong habang kinakanta niya ang My Way ni Frank Sinatra ay dito siya pinagkasaksak at hindi na nakaabot ng ospital pa. 2010, isang lalaki mula sa Pampanga ang umawit ng kantang My Way ni Frank Sinatra at ito'y nainis dahil tila pinagtatawanan di umano siya ng mga tao sa paligid niya habang kinakanta ang nasabing awitin. Dahil sa inis sa mga nagtatawanan ay walang patubangga niyang pinukpok sa isang customer ng videoke bar ang mikroponong hawak niya.
Ngunit ang kanya palang pinupok na customer ay may kasamang isang malaking grupo na languna rin sa alak ng mga oras na yon, at dito na nga siya pinagbubugbog hanggang siya ay bawian ng buhay. 2014 sa Legazpi City, sa isang maliit na videoke bar, nangyari naman ang di umanong sumpang dala ng kantang My Way. Ayon sa report ng Legazpi City Police Station, ay nag-ugat ang away na ito dahil sa nagkainitan ng dalawa kung sino ang dapat kumanta ng nag-iisang awitin. And yes, ang awiting kanilang pinag-aawayan ay ang kantang My Way na humantong sa pananaga gamit ng bolo o isang itak. At ang pinaka-latest, isang 60 years old naman, ay walang awang pinagsasaksak ng kanyang sariling kapitbahay na naganap sa Zamboanga del Norte. Ayon sa report, ay naingayan ng kanyang kapitbahay dahil sa hindi maayos na pagkanta ng nasabing awitin. Hence, kaya ang kantang ito ay tinawag na My Way Killings, at naging sobrang sikat nga ang urban legend na ito sa buong Pilipinas. Mula nga noon, kabi-kabila na rin ng mga videoke bar ang nagbawal sa kantang My Way, at ang iba naman ay pinura o tinakpan ng numero ng nasabing awitin sa mismong songbook. Dahil nga sa kasikatan ng urban legend na ito, ay mismo ang ating gobyerno ang pansamantalang nag-ban ng mga videokehan sa buong bansa, kasabay ng insidente na kumukonekta sa awiting ito. Ang creepy urban legend na ito ay sikat pa rin naman sa Pilipinas, at mismo ang awiting ito ay nakanta ko na rin naman noong mga panahon na hindi pa uso ang COVID-19. At hanggang ngayon pa naman ay buhay pa rin naman ako. Dahil hindi nga ako satisfied sa mga paliwanag ng idol kong si Kaalaman sa kanyang video, ay sinalagsik at sinuri kong mabuti ang mga dahilan kung bakit nga ba inuugnay ang awiting ito sa insidente ng pagpatay. At heto ang resulta ng aking pagsasaliksik. Ayon kay Professor Ronald B. Tolentino, an expert for pop culture at University of the Philippines, Diliman, ang buhay sa Pilipinas ay hindi kagandahan, especially para sa mga low-class at mid-class society ng ating lipunan. At napagkanta sa mga videokehan ang ating naging pamatid lungkot mula sa kahirapang dala ng ating lipunan. Indeed, it makes sense nga naman kung isa ka sa mga sisira ng mga nag-iisang kaligayahan mo ng pagkanta sa isang videokehan. Ang mismong lyrics ng kantang ito ay may kahulugan na pagiging triumphalist na maaaring mag-trigger ng violenteng emosyon ng isang tao. Kung susuriin natin mismo ang lyrics ng kanta, ay malalaman natin na ito ay sumasalamin sa karakteristik ng mismong umawit na si Frank Sinatra, na may ugaling unapologetic at borderline arrogant o pagiging arogante. At kahit mismo ang anak ni Frank Sinatra ay kinamumuhian ang awiting ito. Ayon mismo sa anak ni Frank Sinatra na si Tina, ay para sa kanya ang kantang ito ay self-serving at self-indulgent. Ayon naman kay Professor Butch Albracin, the owner of Center of Pop Music, a Manila-based singing school, ay naniniwala siya na mismo ang lyrics din ng kantang My Way ang dumadagdag sa mga nagliliyab na galit ng mga taong kakanta nito. Ang lyrics naman nito ay para sa kanya ay evokes feeling of pride and arrogance in the singer, o pagiging arogante ng isang singer, as if you're somebody when you're really nobody. It covers up your failure o kabiguan. At mismo, nagdaragdag pa sa galit ng taong makakarinig nito ay kapag kinanta mo ang awiting ito nang wala sa tono. Dapat nating tandaan ang kaibahan ng music at noise. Ang music ay combination ng instrumento na nagpo-produce ng harmony and expression of emotion. Ito ay may karakteristik na napakaganda pakinggan. Ngunit, ang noise o ingay ay kaibahan o kabaliktaran nito. Kaya naman, isa rin itong itinuturong dahilan ay ang paraan ng pag-awit dito sa awiting ito. Of course, nandiyan na rin ang mga pagkalango sa alak. Sabayan mo pa ng nakakairitang pag-awit ng kantang My Way na sigurado magtitrigger ng galit. Na siya naman pinagmumulan ng napakaraming gulo sa isang videokehan o videoke bar. Niniwala ka ba na nagdadala ng sumpa ang awiting ito? Or coincidence lang ang lahat ng ito? Bago matapos ang video natin ay nais kong magpaabot ng isang shoutout sa mga sumusunod nating subscribers. Kaya naman, thank you for watching. See you in the next video.
Books TV. Signing out. Peace. Goodbye.